Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali sa Barangay 104, Sunit, District 1, Tondo, Manila. Kasama natin ang apo. Yeah. Na dinadalaw po natin minsan sa isang linggo. Ang layunin, magdala tayo ng magandang balita sa kanyang tahanan. Alam niyo po, yung magandang balita o yung salita ng Diyos, yan ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kung tanggapin niyo man o hindi, wala po tayong magagawa. Pero ang realidad, kaya nabubuhay ang tao dahil may Diyos. Na po, kaya kailangan natin ng kanyang salita ng Diyos. Basahin natin yung salitang magandang balita. Pero bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay lalapit sa Diyos para siya papatnubay sa atin, siya ang tutulong sa atin. Kasi kung wala ang gabay ng Diyos, mabibigo po tayo, ano? Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita dito po sa tahanan ng nating Tali. Sa iyo po may lubos at titiwala sapagkat salita mo ito, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang sabi niya Apostol Pedro, unang Pedro 1:25. Ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman, at itong mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Ibig sabihin inyo, may kausap si Pedro. Dito po yung mga taong buhay. So sa panahon ni Pedro, siya po isang apostol ng ating Panginoong Yesus. At bilang apostol ng ating Panginoong Yesus, katungkulan niya po ang ipangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kasi po yun ay itinuro ng ating Panginoong Yesus sa kanila bago po umakyat o pumunta sa dating kinalalagyan ang ating Panginoong Jesucristo. Po. Tingnan niyo po tinuruan sila bago siya bumalik sa langit. Nanatili po siyang 40 dias dito sa ibabaw ng lupa. After na siya po mabuhay mula sa mga patay. Ganito po ang ating mababasa. Ito po. Dito po sa libro ng Gawa. Sabi rito ay ito. Sa Gawa 1:4. At samantalang si kasama pa nila, kanyang inagubilinan sila, huwag muna kayong alis sa Jerusalem, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Yan. So, binibilinan sila dito. Meron po isang talata rito. Sa 2, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamagitan ng Espiritu Santo ang kanyang mga apostol na kanyang inirang. Yan. Siya po ay nag-stay siya rito sa ibabaw ng lupa ng 40 dias. Okay, basahin po natin yon. Ganito ang nakalagay. Para lang makita natin po ito. Kung paano siya, sabi rito ay sa 3. Pagkatapos ng kanyang pagbata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayong parahan, sa gayong napatunayan siya ay buhay, napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan. Nag-stay po dito si Jesus ng 40 dias after na siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Siya po yung unang bunga sa mga patay. So nagturo siya, tinuruan ng mga alagad
Kaya ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat sa 1:25 ng unang Pedro, yung salita ng Diyos na tinanggap nila sa ating Panginoong Yesus, yun ang kanyang pinangangaral sa inyo. Yan. Tingnan ninyo dito sa Mateo 4 sa 17. Ganito naman ang nakalagay. Magmula noon nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ang mga tao po paghaharian ng Diyos pag sila po nagsisi, tinalikuran ng kanilang kasalanan. At yan po ginawa nila Pedro. O, tignan pa natin, balikan natin si Pedro, yung kanyang sulat. Sa unang Pedro, 1:24 naman basahin natin. Ayon sa kasulatan ng lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo'y natutuyo, nalalanta ang bulaklak. Yan. Ang tao inalintulad po sa damo. Ano man ang ganda ng damo, in due time nalalanta, namamatay po ang damo. Ganyan din po ang tao. Ano man ang nakamit mo dito sa ibabaw ng lupa, sumikat ka man, naging politiko ka, o naging mataas na tao ka sa gobyerno, darating ang araw, mawawala rin po yan. Kasi hindi po nananatili ang kapangyarihan na yan. Kumbaga, temporary lang po yan. Halimbawa, na-promote ka. Dahil sa iyong kasipagan, na-promote ka sa iyong trabaho. Dapat lang, masipag ka eh. Ibig ba sabihin na mabuhay ka ng ganyan? Hindi. Darating ang araw, kukupas ka rin. Ganyan din po ang mga nangyayari sa iba't ibang tao sa lipunan natin. Na kung minsan, pag lumipas ang panahon nila, punong-puno ng sama ng loob. Yung iba naman, na lumipas sa kanilang panahon, masaya naman sila. Yan, ganyan po ang tao. Kaya nung panahon na yan, tinuruan ni Jesus ang mga alagad na sila'y mangaral. Tignan natin. Dito sa Roma, San Marcos, ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, dito po sa San Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parusa. So maliwanag po ipinagtagubilin ng ating Panginoong Yesus na ipangaral ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Yang salita ng Diyos, sabi ni Pedro. Unang Pedro 1:25 na siyang naming iniaaral sa inyo. Pero siyang kausap, inaaralan sila. Ang ipinangangaral niya, hindi yung kung anong meron sila. Ang pinangangaral niya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi hindi ka paghaharian ng Diyos kung hindi ka magsisisi, tatalikod sa iyong kasalanan, kaibigan. Hindi ka paghaharian ng Diyos. Kasi lahat naman tao po, lahat tayo nagkasala tayo sa Diyos. Ibig sabihin, kung nagkasala tayo, wala sa atin ang Diyos. Kagaya ni Satanas, mayroon ba salita ng Diyos si Satanas? Wala po. Kaya nga pangalan niya Satanas eh. Alam niyo po bang ibig sabihin ng salitang Satanas? Masama. Ano po, basahin natin dito sa 1:8. Tingnan natin. 44. Ito sabi niya.
Juan 8:44. Ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan. Katotohanan, salita ng Diyos o mabuting balita. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. So, ibig sabihin, walang salita ng Diyos si Satanas. Lahat po tayo nagkasala tayo. Wala tayong Diyos. Ang naghahari sa atin ay ang masama. Ang masama po ay walang iba kundi ang diablo o Satanas. So, ang ginawa ng Diyos, dahil tayo po'y masamang tao, pinadala po ngayon si Jesus. Dito po yung ipinanganak naman ni Maria. Yung pinanganak ni Santa Maria. Tignan natin sa Galacia. Ganito po ang mababasa. Galacia 4:4. Ngunit ang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae, namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Isinugo dito po sa ating mundo. Sino? Si Jesus, na ipinanganak ng isang babae. Si Maria po yung babae niyan. Kaya ang nanganak sa laman kay Jesus, si Maria na isa rin pong laman. Kaya yung salitang anak ng tao, yan po ay ginagamit ni Jesus na titulo. Noong siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, kasi po ipinanganak siya ng isang taong gaya ni Maria. Tingnan niyo po ang salita ni Jesus. Nang kausap niya kanyang mga apostoles doon sa isang lugar, ganito nakalagay. Sa Mateo sa 16:13, nang dumating si Jesus sa lupay na Cesarea ng Pilipos, tinanong niya kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kita nyo? Ginamit niya, anak ng tao. Yung salitang anak ng tao, ginagamit ni Jesus sa kanyang sarili. Kasi nga po, pinanganak siya ng isang tao na gaya ni Maria. Kaya pag may nababasa po kayo nakalagay, anak ng tao, wala pong problema yun. Si Jesus po yun. Yung anak ng Diyos sa laman sa pamamagitan ni Santa Maria. Baka naman maging malikot ang isip ninyo. Ibig sabihin, ang Diyos at si Santa Maria mag-asawa sila. Parang ganon. Hindi po. Yung pagkapanganak po kay Jesus sa laman, meron po nakalagay sa Biblia. Ito po. Sa Mateo chapter 1. Basahin natin. Sa verse 18. Ganito pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng magpakasalo. Kanyang ina, si Maria. Kita nyo? Siyempre, pag anak, may anak o ina, may anak. O sinong anak na tinutukoy dito? Si Jesus. Sinong ina tinutukoy dito? Si Maria. Kaya ginagamit niya po yung title, anak ng tao. Hindi ko mo sinabi niyang anak ng tao, ay tao pala yan. Hindi ganon. Tingnan natin, tao nga ba? Ulitin natin babasahin natin dito. San Mateo 1:18. Ganito pagkapanganak kay Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na magpakasal. Nakatakda magpakasala, hindi pa kasal itong dalawa, si Maria at Jose. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo, close parenthesis. Bago sila ikasal, nagdadalang tao na siya.
Pero hindi po sa laman, Maria at Jose na nagkaroon ng pagtatalik o honeymoon. Wala pa nangyari sa kanila. Ang nakalagay dito, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa o magiging asawa pa lang, hindi pa asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Bakit kung ganon? Kasi po sa kanilang panahon, napakahalaga po ang pagkababae ng isang babae. Alam niyo, pagka nag-asawa ka sa panahon na yon at ang asawa mo, hindi na po siya dalaga, disgrasyada siya, papatayin siya. Bakit? Kasi ang kanila palang customary doon sa panahon nila, kapag ang isang lalaki at babae nagpakasal, yung unang pulot gata nila, yun may ano pala yun, sa pinaputing kulay. Parang kumot. Siyempre, pag dinugo yung babae, kasi na-virgin siya, tutulo doon sa kumot yung dugo. Pagdating ng umaga, sumisigaw yung lalaki, nagsasaya, ginawagayway niya pong ganyan yung duguhang kumot. Ibig sabihin, success ang kanyang pag-aasawa. Pero kapag nagkaroon po kayo ng honeymoon ng asawa mo na hindi na pala sa birhen at walang dugong nangyaring ganyan, papatayin yung babae. Kanila napakahalaga yun. Kaya itong si Jose, nang malaman niya, buntis na pala itong si darling ko, iiwalayan ko na lang ng lihim para huwag siya mapahamak. Kasi malalagay sa kahiyan si Maria. Maring papatayin siya. Tingnan ninyo, may nangyaring himala. Sunod na talata, 20. Samantalang iniisip ito ni Jose, yung pagtakas o pag-iwalay kay Jose, kay Maria, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon na sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan ng tao. Ibig ba sabihin, nagtalik yung Espiritu at saka hindi po. Yung dinadala niya, yung Yesus sa langit, Espiritu po yun. Anak siya ng Diyos. Ang Diyos Espiritu, natural si Jesus Espiritu din po. Para po matubos tayo sa ating mga kasalanan, sabi sa Galasa, sinugo, pinadala dito sa ating mundo at pinanganak po ng isang babae, si Maria. Dito tinitingnan natin paano naglihi si Maria. Naglihi ba siya sa tao? Hindi. 2 beses binanggit ng anghel. Yung pagbubuntis niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So wala pong nangyaring galawan kay Maria at Jose. Tingnan niyo po ang sumunod. 21. Sa 24 na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Kita niya, natawa ng Jose, hindi pala disgrasyada si Maria, virgin pala siya. Walang gumalaw. Ibig sabihin, ng virgin, wala pa pong gumagalaw sa kanyang lalaki. Kaya ang tawag dyan, Virgin Mary. Pero after that, nang mga anak na si Maria kay Jose, ay kay Jesus, nagkaroon po sila ng anak na lalaki at babae. So, hindi na po talaga siya virgin. Pero nung mga anak niya kay Jesus, virgin pa siya. Kasi wala pa pong lalaking gumagalaw sa kanya. Sa 25, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria. Kita nyo? Hindi niya po ginalaw, hindi pinakialaman, hindi nagganin mo. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang may panganak nito ang isang sanggol, si Jesus po yun, na lalaki, pinangalanan niyang
Jesus. Ang ganda, no? Kaya si Jesus po, pinadala dito upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen. Anang matubos na po tayo sa ating kasalanan, di ba pinako sa krus, diyan namatay, at nabuhay na maguli. Kumpleto na po yung kanyang redemption. Kaya meron po tayong manunubos na si Yesu Cristo. Amen. Kaya after na mabuhay siya sa mga patay, after na umakyat sa langit, nanatili siyang 40 dias dito upang turuan ng mga apostol upang sila po ang magpatuloy sa kanyang ministeryo. Salamat, Panginoon Diyos. Pinakita mo sa amin ang katotohanan patungkol sa pagkapanganak ng iyong anak na si Jesus sa laman. Salamat po, napakaliwanag ng turo't aral mo mula sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga nanonood ng video, sana po meron kayong natutunan. Wala tayong dito, religious o religion na pinopromote. Ang pinopromote natin lang ay si Jesus ayon sa Biblia. Sige po, sana meron kayong natutunan. Ito po yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, at ang inyong kasama ko, si Nanay Tale. Siya po kasi ay may karamdaman, yung joint, yung sa likod sa baywang, nagkaroon ng problema yung kanyang buto, kaya hindi po siya makatayo. Kaya, ayan, ganyan lang siya nakahiga. Pwede naman siyang iupo o ilabas sa kailangan meron lang mahalalay sa kanya. Po, Nanay Tali. Dito po sa barangay 104. Dito po sa District 1, Balot, Tondo. Sa Tondo, Manila. Po, kung gusto niyang dalawin, pasyalan si Nanay Tali. Welcome po kayo sa kanyang tahanan. God bless us all po. Bye-bye. Bye-bye.